Magkakawatak-watak na ang Terra Firma Jeep roster dahil opisyal nang nilisan ng Terra Firma owner ang kanyang PBA team kahit hindi pa nabili. Ang tanong, ano ang mangyayari sa mga players na ongoing pa ang kontrata sa kanila? Tatlo lang pwedeng mangyari, bilhin ang mismong franchise at ang pinakamalapit sa option ay dispersal draft o ang mas malala, kusang kukunin na lang sila ng SMC at MVP teams. Nagbigay lang ng sakit sa ulong Terra Firma at pasanin dun sa mga players na nangangailangan ng trabaho pero hindi magawa dahil sa paglubog ng kanilang franchise. Paano ito mareresolba? Tara, pag-usapan agad natin. Ito ang unang pagkakataon na may nasaksihan ako ng franchise na kahit kailan di talaga umasenso. Tapos nilisa na kahit wala pa namang bumibili. Bakit nga ba walang bumibili sa franchise na to? Ano ang hinihintay ng mga buyers? Una, nag-hold back si Star Horse dahil nalaman niya na may mga players pala dyan sa Terra Firma na parang pinagbibili na at yung iba, iti-trade na. Ayaw niyang mangyari na pagkabili niya ng franchise ay nakakalbo na ang buong team. Halos wala ng quality players kasi nag-tag of war na yung dalawang malalaking kumpanya at yan din ang dahilan kaya ayaw din bilhin muna ng Valientes ang Terra Firma franchise. Isa din sa mga dahilan ay may kamahalan pa ang presyo kahit di naman worth it sa ganung price. Kahit binaba ito sa 100M na lang, wala pa rin bumibili. Kung potential buyers lang ang pag-uusapan, ang dami. Pero nakita nila na palpak na franchise ang bibilhin kasi nga wala ng players na may quality. Tapos tinatapunan na lang ng mga aging at injury prone players. So kung ganun nga, sino na lang ang bibili sa Terra Firma? Sa ngayon, nasa hangin pa ang sagot. Ngayon naman ito, ano ang mga mangyayari sa mga players na naiwan? Merong tatlong senaryo na pwedeng mangyari sa mga players na meron pang live contract sa Terra Firma. Una, syempre itong pagbili ng franchise na pinag-uusapan natin. Bilhin ang buong franchise, buy out lahat ng kontrata, saluhin lahat ng expenses, tapos palitan ang pangalan ng prangkisa. Pangalawa, ito ay distribution ng mga players depende sa pagkakasunod-sunod o yung tinatawag nilang dispersal draft. At ang distribution ng players ay depende sa draft order na mangyayari ngayong taon. Kunyari, Blackwater mauuna or Phoenix. Sa kanila mapupunta ang first pick ng mga players na may live contracts pa. So itong Blackwater ang buenas kasi pwede lang piliin si Mark Nonoy o Luis Anggalang or kahit si Romy or Stanley Pringle. Tapos yung mga may sisingilin pang picks mula sa Terra Firma galing sa isang trade package, makukuha din nila ito sa mismong dispersal draft. Halimbawa, itong Converge na nakuha si Heading mula sa Terra Firma na may kasamang first picks ay makukuha naman nila. Ibig sabihin, 2 picks ang pwedeng madukot ng Converge dito. Yun ay kung may matitira pang quality players. So itong nangyari sa Terra Firma ay dati na rin nangyari sa Shell at Coca-Cola. So kung saan dinaan nga sa dispersal draft ang mga active players. Pangatlo naman, itong automatic free agency o yung libre na ang mga players na mamili kung saan nila gusto as long as may nag-offer. So parang ito din yung nangyari sa Santa Lucia Realtors noon. Matapos ma-disband, kanya-kanya na lang mga players. At sa palagay ko nga sa estado ng Terra Firma na wala pang bumibili, dapat talaga matic free agency na yan para naman makahanap agad ng trabaho yung mga players na may live contract. Napaka-unfair naman sa kanila yan. Yung nagtatrabaho sila ng maayos tapos wala na pala silang team na babalikan. Hindi naman nila kasalanan yun kung ba't wala silang team. Tapos ang gagawin ng PBA sana, magpapasok ng isang franchise na hindi na kailangang bilhin ang Terra Firma. Tapos ang mga players ng Terra Firma, magkakawatak-watak sa iba't ibang teams. Sa palagay ko, maraming players dyan na mapupunta sa SMC at MVP teams. Si Kemar Carino, Luis Anggalang, Mark Nonoy, magiging hot selling yan. Sakto, kailangan ng Hinebra ang papalit na big man kay Japit in the future. Si Mark Nonoy, tipo din yan ni Coach Chot. Tsaka si Luis Anggalang, tipo yan ni Coach Yeng. Parang Jonard Clarito din kung maglaro. Sana kunin na rin nila si Kmart para meron silang panlaban sa size. Si Romeo, hindi ako sigurado kasi sobrang injury prone. Tapos may bagong trabaho din siya bilang coach sa isang college team. Si Pringle, medyo okay pa to kasi umaariba pa ng up to 15 points per game. So may kukuha pa dyan. Teka, saang team kaya babagay ang mga pwede pang mapakinabangan sa dispersal draft?